May meaning nga ba or purpose ang buhay natin na to? Bakit tayo gumagalaw? Bakit tayo humihinga at nandito sa mundo na to? Well, napakatagal na ng tanong na to at marami ng different ideas about this galing sa mga iba't ibang philosophers at great thinkers in history. Masa-search natin lahat yan online. Pero mag-focus lang muna tayo sa idea na sikat dito sa Pilipinas, yung paniniwala na ang religion or God belief ang nagbibigay ng meaning at purpose sa buhay natin. Lumaki din ako sa paniniwala na yan at pag inisip mo, may sense naman kahit papano. At masarap papakinggan, di ba? Sa laki ng universe at earth, kinreate lahat yan para sa'yo. Lahat ng nangyari sa mundo, ang purpose para sa'yo. At pag sumunod ka sa utos at nabuhay ka ng may pagmamahal sa kapwa, then kapag namatay ka, makukuha mo yung ultimate reward. Mapupunta ka sa langit kung saan makakasama mo si God na lumikha ng lahat para sa'yo. At doon mabubuhay ka ng walang sakit, walang hirap. Puro kaligayahan lang sa piling ni God for all eternity. Simple, di ba? Wala ka na masyadong pag-iisipan. Special ka pa, kumbaga. Pero base sa alam natin, walang matibay na ebidensya dyan. Sa kaluluwa, sa afterlife, sa langit, even sa existence ng kahit anong supernatural na God. Pero, kalimutan muna natin yung ebidensya. Let's assume na totoong may afterlife at heaven. Ang unang tanong ko ay, anong klaseng nilalang ba tayo pagdating sa afterlife? Let's say, sa katawan. Iba't iba ang sinasabi nila. Pero ang common ay, mapapalitan daw yung katawan natin dito sa lupa ng panghabang buhay na katawan. Heavenly spiritual body. Siguro mas upgraded na Bionic 2.0 body kasi pang eternal life na yung usapan di ba? Ay, bad trip naman kung sumasakit pa din yung likod mo doon, di ba? So, okay, fine. Madali yun. Physical part. Ang next question ko ay ito yung mas nahihirapan ako maintindihan. Kung totoo ang heaven, anong memory or isip ang dadalhin natin doon? I mean, throughout your life, ang daming mangyayari sa buhay mo. Simula bata ka, hanggang teenager, adult, at kung umabot ka ng senior age. Nakabase pa yung way ng pag-iisip natin sa background natin, kung sino yung parents mo, yung environment at yung culture kung saan ka lumaki, yung school na pinasukan mo. I mean, kung lumaki ka sa Russia, I'm sure hindi ka ganyan mag-isip ngayon, di ba? And throughout your life, nagbabago yung isip mo constantly. Nagmamature tayo, and we learn through our experiences. It's what makes you, you. Who you are is your thoughts, your ideas, and your beliefs. That's you. What if, after a billion years na nasa heaven ka, masaya ka naman na kumakanta at nagwo-worship at nagbubunyi kay God. Pero what if, bigla kang napaisip at nagtanong ka kay Jesus? Sabi mo, hey Jesus, man, I love this heaven, this place. Cool dito, masaya dito, wala akong reklamo. Pero it's been a billion years of praising and worship. Sa psychology, meron tinatawag na law of familiarization or habituation. Kung di nyo pa naririnig to, explain ko na mabilis. Mag-isip ka ng bagay na nabili mo or na-achieve mo. Yung pinangarap mo na nakuha mo. Cellphone, dream vacation, kotse, dream job, or partner. Tapos isipin mo yung naramdaman mong excitement, yung sobrang saya na feeling nung moment na nakuha mo yun. Naalala mo ba kung hanggang kailan tumagal yun? 2, 3 days, 2 weeks, 6 months, 1 year? Then after a while, pag ginagamit mo yung cellphone mo ngayon or yung kotse mo or pumapasok ka doon sa dream job mo, nararamdaman mo pa ba uli yung same level of excitement nung una mong nakuha yun? Malamang hindi na, di ba? Kasi daw, yung human emotion ay laging may baseline. Yung feeling na hindi ka masaya, hindi ka din malungkot. Sakto lang. So kahit ano pang level ng happiness mo or excitement ang naabot mo, babalik at babalik ka ulit sa baseline mo. Kahit anong high mo. Sa bagong cellphone or kotse mo, eventually magiging familiar ka na doon and it's just a normal, habitual thing sa buhay. Magiging no big deal na sa'yo at some point.